Hello, ito yung part 2 ng Batangas trip namin. Yung una kasi from Tagaytay to Lemery lang dun sa Fantasy World. So from Fantasy World, papunta naman kami ng Montemaria. Tara, samahan nyo kami. Pero bago lahat, meron muna akong isa shoutout na isang subscriber. Ito pa shoutout ako. Next vlog mo, idol. Siya si Bike Tayo 7055. So shoutout kay Bike Tayo Anthony Otazu. Shout out kita, idol. Salamat sa panonood. Thank you. So ito na yung dinaanan namin papuntang Montemaria. Yung Montemaria, yun yung yung may glass walk, mirror walk. First time namin pupunta doon kasi matagal na ako nag-aya dyan sa husband ko na pumunta kami doon. Kaso ayaw akong pag-drive sa motor. Hindi kasi ako nagmumotor, ako talaga ako magmotor. Nagde-drive ako ng car, malaking car. Nagbabike ako, but sa motor, nagmumotor ako malapitan lang, bibili lang ng ulam, but not sa labas. So, inaaya ko siya, ayaw niya akong dalhin doon eh. So, ewan ko, kasi takot din siya sa height. Pero actually, takot din naman ako eh. Tapos, yan yung way, marami siyang kabahayan na madadaanan. Hindi ko alam anong dinaanan namin, basta nag-waste lang kami, sumunod lang kami. No, I think, Google Map yung gamit niya. So, sinundan lang namin yung instructions kung saan kami dadaan. So, tara, samahan nyo kami. Nadaanan ba kaming place na may fiesta? So, ayan, may mga banderitas. Napakahabang banderitas na. Ewan ko hanggang ilang kilometro yan. Baka nasa 1 kilometer yung banderitas na yan. Haba niya. So, yan yung binaybay namin. Fiesta dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam anong santo ng fiesta ng May. Kasi alam ko San Isidro, May 15. Basta may fiesta dyan, hindi namin alam anong santo yung may fiesta. Ayan pagkahaba-haba ng mga banderitas. Hindi lang yata ito 1 kilometro, baka 2 kilometro ito.
Ayan, natapos din sa wakas yung mga banderita. So, yun yung daan. Pag malapit ka na doon sa Monte Maria, makikita mo, dadaan ka na doon sa Bay Area. Tapos madaanan mo to, Malampaya Offshore Gas Plant. Yan yung Malampaya Gas Plant. Offshore siya na, yan, mahaba yan eh. Isang kabuuang, yan, Bay Area. May mga port siya. Diyan yata dumadaong yung mga barko. Basta mahaba din yung Malampaya Gas Plant na yan. Tabing dagat siya. So, yan yung madadaanan mo papunta dun sa Monte Maria. Pag makikita mo yan, malalaman mo malapit-lapit ka na dyan. So, ayan, puro dagat na yung view. Ang ganda ng view. Tsaka ang ganda ng dagat dito sa may right side. So, ayan. Tapos, yung daan dyan, paakyat doon. Zigzag siya. Ang daming daming kurbada. Tapos, paangat pa siya. Lahat siya paangat. So, pag baguhang driver ka, pag naka-manual car ka, pag hindi ka marunong umakyat sa mga paangat, malamang hindi ka makakaangat, babaksa ka. Kasi, puro siya paahon siya. Yung motor nga, hirap sa amin dalawa. Mabigat kasi kami. Actually, pag nandyan ka, kita mo na yung dyan yung Monte Maria, yung shrine, yung malaki. Kita na nandun sa kabilang bundok. Babaybayin mo lang siya. Iikot ka pa dyan, malayo-layo pa siya.
na nga, kita na yung shrine. Kitang-kita na malapit na kami, na sa gilid na ata kami. Parang may daan dyan sa may right side. Kaso, no entry ang nakalagay eh. Hindi yata pinapapusukan. Ayan o, may nakalagay no entry. Pero sa patutungo din yan dun sa shrine. Baka private road siya. Kaya dito kami dumadaan sa gilid ng daan, pababa. Akala mo malapit lang siya, pero medyo malayo pa din siya. Mahaba-haba pa rin babaktasin mo dyan. So, ayan, papunta na kami sa entrance. May guardhouse. Yung una, walang guard dyan. Doon sa kasunod, nandoon yung guard. Maganda ka lang ng 30 pesos, I think, or 25 pesos. Bayad doon sa parking. Yan yung guard, mangungulekta. Matagal kami dyan kasi naghahanap pa ako ng ng barya. Yung bag ko na doon sa loob ng compartment ng motor. So, after dyan, pag nakabayad ka na ng parking or pinaka-entrance, hindi ko alam magkano pag sa car. Motor yung dala namin. Tapos pupunta ka na dun sa dun sa may parking area. May designated namang parking area for cars and for motorcycles. Ang dami rin motorcycles parking dyan. So, ayan, nakapark na kami dyan. Dyan sa gilid, sa tapat yan ng dagat. Tapos, marami namang nakapark na motor. Iniwan lang namin yung bag ng mga damit namin. Pero yung bag ng mga important na gamit, dala-dala namin since lang naman siya, sling bag, handy. At saka yung helmet namin, hindi namin iniwan. Yung iba nag-iiwan ng helmet, but not our helmet. Hindi kami nag-iiwan ng helmet kasi medyo pricey siya pag nawala. Tapos, ayan, bit-bit lang namin papunta sa taas. Yan yung aakyat ka dyan yung bilihan ng ticket. Yan yung pinaka-entrance para bibili ka ng ticket. Sa taas niya, nandyan yung mirror walk. Mirror lang siya. Pero yung glass walk is nandun sa tuktok pa, lalakad ka pa. Actually, napakainit, pero hindi na namin nalintana yung init. Yung mirror walk, siya, 80 pesos. Yung glass walk, parang 300 pesos isa. Dalawa lang kinuha namin since yun lang naman, ayun na namin yung 3D, pambata lang yun eh. So, mirror lang, tsaka glass walk ang kinuha namin. Tapos, yan, paakyat na yan sa glass walk. Meron diyang tambayan sa baba, meron bilihan din ng food, pagkain, water. Tapos, sasakay ka ng elevator, paakyat naman sa 4th floor. Nandun yung glass walk. Ran! Ito na nga yung entrance ng glass walk. Malawak siya. Yan, tapos kita mo yung shrine. Pwede ka dyan lumakad-lakad, magpa-picture. Dyan wala pang hindi pa siya glass. After dyan sa may parang poste na yan, nandyan yung entrance. Papasok dun sa glass walk. Magsusuot ka ng foot sack. Isusuot yan yung pinaka-entrance niya. Susuot ka ng foot sack, papasok ka dyan.
Takot siya eh. Actually, natatakot ako dyan eh. Yan, yung husband ko, sabi niya takot daw siya. Pero naglalakad naman siya. Ako, nakakapit na ako dyan sa gilid. Tapos meron dyan magpipicture. Akala namin, kasama na yung picture-picture doon sa bahay. Hindi pala. Kukuha ka na ng picture. Tapos pagbaba mo, kukunin mo yung picture mo. Ang mahal, 350. Kaya kung wala kang budget, kung tama lang yung budget mo, wala ka namang sobrang pera, wag ka na magpa-picture sa kanila. Ikaw na lang kung sarili mo. Kasi yung printout nila, ang pangit, nag-fade. Nga nandito sa bahay, kumuha kami kasi nagpa-picture kami para kami mga engs-engs. Nagpa-picture kami, so kailangan kami yung picture pagbaba namin. Di binayaran na lang namin para kami na-hold up ng 350. Pati din doon sa mirror walk, ganun din nangyari. Meron doon magpa-picture-picture. So pagka wala naman kayong extra na money, wag na kayo magpa-picture, ang mahal. Tapos may frame siya. So ayan, natatakot ako dumaan dyan kasi kita mo yung babae. Kitang-kita, nakakatakot siya. Tsaka pag humangin, naaalog pa, nauuga-uga siya. Hindi naman black suga. Kuti lang naman. Pero mafe-feel mo pa din. Kasi nakalawit lang siya dyan eh. Tsaka ang init, wala kang masisilungan. Talagang nakadara ka sa init. So, magdala ka ng magsombrero ka. Kakaya naman kung nakapayong ka dyan. Di, parang awkward naman. Magsombrero ka na lang, tsaka magsalamin ka na lang. So, yan. Enjoy your stay. Pag nandiyan ka, enjoy your walking in the glass. Ayun lang siya. So, pagka maraming tao din sa pinaka-spot na maganda picturean, magwe-wait ka rin. Yung iba ang tagal-tagal, mag-video pa, mag-picture-picture. Hindi nila iniisip na may mga maraming nagwe-wait.
So, ito na nga, na-experience ko nang maglakad sa glass walk. Akala ko hindi ako matatakot. Matatakot pa rin pala ako. So, pwede ka rin pumunta doon sa shrine. Hindi na kami pumunta doon kasi malayo pa yan. Tapos, pwede daw umakyat dyan. May bayad din ulit eh. Kaya hindi na kami pumunta doon. Mainit masyado. At ito naman yung isang attraction, yung mirror. So, lalakaran mo dyan, mirror, makikita mo lang yung reflection mo. So, yan lang po. Salamat sa panunood sa aming experience. Meron pa po yung part 3. Thank you!